pwersa. Okay, so yun ang problema natin. So yun ang tuturo ko sa iyo. So anong gagawin? Babaklas natin yung gulong. Tanggal natin yung piston. Okay. Pagkakita ikabit yung gulong. Check mo. Okay, hindi siya naka-spring. Sige, balik tayo guys pag makabili tayo ng repair kit. So balikan natin doon sa kabit natin, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Tara, let's go. So yan. So okay na tira natin. Okay, so pati right. Pagpalang araw guys, meron tayong tutorial about sa brake system. So yung problema natin is ito, tingnan nyo maigi. Ayun o, wala na siyang pwersa. Okay, so yun ang problema natin. So yun ang tuturo ko sa iyo kung ano yung paano yung basic pointers mo malalaman kung bakit ganito ang nangyayari sa brake. Sobrang lambot na. Okay, sobrang lambot na, hindi na siya pumipwersa sa ilalim. Although may pwersa pa naman konti, ayun, pag binomba mo. Pero ang nangyari nito is ang sistema nito guys ganito. May problema ito sa kanyang either repair kit o either kanyang cylinder ng kanyang brake sa likod, so may breakdown part. Tapos ang rotor caliper, yun ang mga issue nito, or either yung push rod mo sa ilalim and then yung kanyang tawag niyan, yung kanyang brake master cylinder. So yan lang ang mga nagiging problema ng pag once na malambot na itong brake system mo. So ang gawin natin, sisilipin natin yung ilalim para malaman na agad natin kung ano yung basic pointers na dapat natin makita na sinyales na may problema yung either yung gulong o yung kanyang brake master. Okay, so buksan natin yung engine guys. Doon tayo sa engine bay. Okay, bukas na Brad. Yan. Yun. So ang sintomas niyan pag may problema yung ating engine guys, ganito. Una mo titingnan dyan, check mo yung kanyang brake master. Yan. So kailangan may sign yan ng tatawag na leaking o yung agas ng DO3 brake fluid. So far wala tayong nakikita, diba? So ibig sabihin okay yung mechanism ng brake master cylinder. So ang pangalawang sisilipin natin is yung kanyang push rod sa ilalim. So ang gagawin mo naman, sa ilalim ka, i-check mo yung mechanism sa push rod. Ayan. So ibig sabihin hindi siya naputol. Hindi siya naputol guys. Nasaan na ba yun? Ayan o. Ayun, sorry. Nalito ako. Ayan. So pag inapakan mo yung brake mo, ibig sabihin okay yung mechanism ng push rod. Ayan o. Walang problema. Ibig sabihin setting siya. So ngayon, ang huli mong titingnan dyan, sisilipin mo, automatic mo is yung ilalim. So sa ilalim tayo guys. Tara. So pabor sa atin kung meron tayong tatawag na pit. Ayan. Pero kung wala kayong pit, mag-jack na lang kayo. So una mo titingnan yung likod. Ayan. So once na mayroong sign ng pagtutubig, ibig sabihin yun na problema. So wala naman siya rito. Sa kabila, wala din, malinis. So dito sa kabila. Ayun. So dito wala namang sign ng nag-leaking siya. Okay, so dito sa kabila ngayon. Yun. So ito yung main problem. Kita nyo? So yan, ibig sabihin basang-basa siya ng brake fluid. So pagtapak mo doon, ang nangyari dyan, lahat ng fluid dito na dumadaan. So gagawin nyo guys, bubuksan natin to. Ay nandito mo ito yung supply ng brake fluid supply. So yung repair kit niyan sa loob, yun ang may problema. Yung kanyang piston. Yung piston nito, either sira yung piston o yung repair kit na nasa loob. So kaya umagas ang fluid, ang nangyayari, nag-empty na yung taas mo, kaya wala nang pressure. Dahil yung pressure dito mo tinatapon. Okay? So anong gagawin? Babaklas natin yung gulong. Pagkatapos baklas, papalit tayo ng piston, repair kit ng piston. Okay, so babaklas natin ito guys para makita natin kung ano yung issue sa loob. Okay, so yan yung problema na dapat ma-address. Okay, so pag hindi mo ma-address yan, talaga nga namang magkakaproblema ka. Okay, so tanggalin mo natin. Pagkatapos tatanggal, tingnan natin kung ano yung problema sa loob para makita natin. Okay, so ulit tayo mga konti guys. Okay guys, so tanggal na natin yung gulong, tanggal na rin yung tatawag na rotor caliper. Ayan, so ang problema, ayan nakikita nyo yung leaking. So doon sa table guys, balik tayo guys. Ito yung ito yung supply ng kanyang fluid mula doon sa
brake master cylinder. Ito yung brake master cylinder guys. So diyan nagmumula yung pinaka main tank ng kanyang ng kanyang fluid, and then babagsak yan dito. Pag inapakan mo, may pressure na. So dito siya lalabas. Paglabas yan dito, didiretso sa caliper. Okay? So ang nangyari, check natin. Wala na ibang labasan kundi ito lang. Okay? So dito lumalabas yung fluid. Ang mangyayari yan, babagsak doon sa caliper, kaya magkaroon siya ng leaking. Okay? So yun ang mga basic pointers. Okay? So balik tayo sa rotor caliper guys. So dito nagmumula yung leaking sa loob. So ang ibig sabihin, ang problema nito nandito, nasa repair kit niya. So bubuksan natin para malaman natin kung ano yung ano nangyari. Baka siguro punit na. Okay, o ano tawag niyan, putol, or ano, sira yung piston, may gas-gas yung piston. Yun lang yung mga basic pointers niyan eh. So buksan natin, pagkatapos bukas, check natin kung ano talaga yung reason. Okay, pag nagbukas tayo, magpapalit din tayo ng bagong repair kit. Automatic na yan, magpapalit ka ng bagong repair kit. Okay, so sige, pagbukas na tayo guys. Fire, tanggal natin yung piston. Okay, ito, tanggal na yung piston. Tanggal natin yung rubber, boots. So ayun guys ang nangyari. Pumutok talaga yung ano niya. Ayun ito ang pumutok. So ibig sabihin ano na siya, kailangan siyang palitan. Ayan, sige, pakitanggal ito Brad. So yung piston niya okay pa. Ibig sabihin dibikit lang talaga yung rubber cap. Ayan yung marka ng rubber, yung repair kit o yung rubber. So kuskusin lang to guys, pwede pa to. Ayan kaya nangyari, sira na yung repair kit. So yung o-ring na yan, na black na yan, yan yung papalitan natin. Okay, so patanggalin mo natin guys para makita natin kung ano yung difference talaga, kung makita nyo. So dito nagli-leak, ayun, basang-basa. Ibig sabihin dito nagli-leak yung yung pressure dito na lumalabas. Yun. Okay. So ito ang problema. Ayan, pumutok na siya. So yan ang problema guys, kung bakit nagkaroon ng pressure brake fluid na leak. Ayan basag na siya. Dahil nga nangyari, dumikit siya dito. Ayan lihaan lang ni 1,000. Dumikit talaga siya. Stop note na siya. Ayan okay. So yan ang problema. Ngayon gawin natin, papatan natin, tapos lalagyan din ng bagong repair kit, tapos kapitan natin. Sige, gawasa mo na Brad. Okay, so ito na yung naging problema. Ayan pumutok siya. Ayan napunit, diba? So makita nyo, napunit siya. Once na napunit yan, talagang brake fluid leak siya. Wala siyang pressure kasi dito dadaan yung pressure mo. Kaya pag inapakan mo sa brake pedal, malambot talaga. Okay, so kailangan din palitan ito ng bago. So ayan, so malinis na guys. Nugasan na natin, linis na. So magpapalit na tayo ng bagong brake repair kit. Okay, ito bagong bago pa to. Ayan so punasan lang yan guys. So pwede pa to ng bago. So ito na yung natin. So lagyan mo natin ng papadulas. So ayan na guys, pasok na natin, bago na siya. Ayan, so gawin natin, ito na is papasok natin. So lagyan natin konting grasa, pampadulas. Okay, so pasok na natin. So dapat to nakakamay lang to guys. Oh, lambot Yun. Okay, so
pasok natin to. Yun. Okay, tapos setting natin ilalim. Nakakuha ako ng tools. Yan, sisetting mo lang yan diretso. Magpukusan na siya ng setup. Pasok mo lang yan, magpukusan ng setup ilalim yan guys. Yun. So, ganun na sa kasimple ang mechanism yan. Forward mong ganun. Okay. Sobra. Okay. Yun. Yan, kusa lang sa sa setup. Kusa. Okay. Papasok yun sa sarili niyang kanal. Okay, so setup na guys. Ayan. So gamit ka lang ganitong tools. So ayan o. Para yun itutulak mo rito. Okay. So hindi mo na kailangan mag labas pasok. Itutulak mo lang gamit mo na itong tools na to. Yung hook na L. Ayan. So ikakapitan ni sir yung ano. Sige yan. Pasok na yan. Sige Brad, setup mo na Brad. Yun. Okay. Sige. So kapitan natin guys ang ating partner si Cars Clean Auto Repair Shop, Brad Ping. So ikakabit niya na dito tapos tingnan natin kung ano mangyayari. So kapit mo natin yung gulong tapos diretso bleeding na tayo. Okay, lagyan tayo fluid guys. Pag naglalagay kayo, kailangan na maaari punuin nyo na lang o i-level nyo lang dun sa may level gauge nya, maximum level. Pero sa akin kasi pinupuno ko na lang siya guys para in kaso may mga problema at least hindi siya agad maubos, meron pang konting matitira just for in case may emergency. Okay na guys, so i-bleeding na natin guys. Apakan natin yung brake pedal. Ayun. Ayun o, meron na siyang pwersa kahit paano.
tulad kanina. Yan. So bomba-bomba lang yan. Okay, so after natin bleeding, balik tayo guys pag na-bleeding na natin para malaman natin yung magkalalabasan, okay? So nag-bleeding na kami, ayan, okay na siya, wala na siyang leaking. Sa kabila, ganun din, bleeding na rin natin dito, ayan, okay na rin. Tapos dito rin, nag-bleeding na rin tayo dito, okay na rin. Okay, so gawin natin, check natin yung brake sa taas, sa pedal. Okay, so ang gawin natin ngayon guys, check natin. So paanda rin natin yung makina para malaman natin yung vacuum, yung lakas ng kanyang pwersa. Okay, so ang pagkatapos ito guys, ang gawin natin, tapos na tayo mag-sistema dun sa ilalim. So makikita nyo yung bomba natin, talagang malambot lang. So ibig sabihin pag ganito na malambot, ang problema nito spongy pa rin. Ibig sabihin na wala siyang pressure. So may pressure man siya pero hindi siya ganun kalakas. So ibig sabihin may problema yung mechanism niya. So tapos naman tayo mag-sistema sa loob ng kanyang rotor caliper piston. Nagpalit na tayo ng mechanism din. So pero kung titingnan nyo, ganun pa rin. Malambot pa rin yung kanyang halos hindi kumakagat yung brake. So umaatras lang siya, diretso. So ibig sabihin yung brake mo spongy. Ibig sabihin meron siyang singaw. So ang gagawin natin ngayon guys, dahil okay na yung caliper natin sa harapan bago na yung repair kit. So makikita nyo wala pa rin pwersa, malambot pa rin. So ang ibig sabihin, ang problema nito, nandun naman tayo sa brake master cylinder. So magtatanggal tayo ng brake master cylinder. So ito na yung last option natin para makuha natin yung problema. Okay, so kailangan natin magpalit din ng tatawag na repair kit. Kita nyo naman yung pako talaga, sobrang lambot na. Ngayon pag binombahan mo, matitigas na siya. Okay, ngayon pag binitawan mo, apakan mo uli. Okay, so ang mangyayari yan, pag magbe-brake tayo, tingnan natin, reverse tayo, makagat pa siya sa una, pero pag mag-reverse ka, mag-neutral ka, tapos bigla kang magdadrive, wala na siyang preno. Ayaw na kumagat. Didiretso lang siya. So kasi nga ang problema is yung brake. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung brake master. Kasi nagtanggal na tayo ng ibang mechanism, especially doon sa nag-bleeding na tayo lahat, ginawa na natin yung bleeding tsaka sa unahan. And then yung kanyang linya ng kanyang brake fluid line na bleed na natin, wala na problema ron. So doon na lang tayo titira sa kanyang brake master cylinder. So samahan nyo ko guys, bubuksan natin yung brake master cylinder para malaman din kung anong main cause ng problema, kung bakit hindi na siya spongy, vacuum talaga siya, empty siya, ayan sa spayingay pa. Okay, so tara, samahan nyo ko guys, bubuksan natin yung brake cylinder sa harapan. Let's go. So tinanggal ko na yung reservoir, yung kanyang laman, ilipat ko na rito guys. Ayan dito na yung laman. So sayang naman kasi kung itapon natin so pwede pa naman magamit. Okay, so break naman ko guys pag natanggal na natin. So bakasin natin yung sistema na yan. Ayan, ilang yan, 2 bolt lang yan isa, tsaka ayun 2, tapos tatanggalin mo to, hugot mo na siya. Okay, so break tayo konti guys pagkatapos mo tatanggal. Okay guys, so na pull out na natin, natanggal na yung bolt. So ayan na siya. Ayan, tingnan nyo yung portion kung saan tayo nagtanggal ng bolt. Dalawang stud bolt ang meron dyan. So may nut lang yan. Ito na yung pinaka-tuser, pinaka-bomba natin dito. So ayan siya. So yun, gawin natin guys, bubuksan natin to para makita nyo yung So may tips ako sa inyo, ingatan nyo yung fluid na hindi siya magtapon sa paint. Kasi yung paint kasi kaya niyang tunawin yung pintura at saka yung ilaw mismo. Ayan, kaya niyang tunawin yan. So tara, mag-open tayo guys, tingnan natin yung laman loob nito. Okay, so ayan na guys, buksan na natin. Masyadong madilim, ilaw muna tayo. Okay, so ayan na yung brake master cylinder. Tatanggal na natin. So mayroong clip yan dito, ayan. So tatanggalin mo lang yan para ma-pull out mo na yung buong system. Set up na ako ng camera guys para maganda. Okay, so buksan na natin guys para makita din yung sasabi ko na nandito banda sa gitna yung problema, yung repair kit. So tara, buksan natin. Bago kayo magbubukas, kailangan meron kayong tools na ganito.
pang tanggal ng circlip. Ayan ang tira guys, oh. Pasok mo to dito. Pag wala kang ganitong clip, mahihirapan ka. Kailangan meron kang, ayan, pasok. Tapos ingatan nyo yung mata nyo na hindi siya maipit. Baka matalsikan yung mata nyo nito, mabubulag kayo. Kailangan ano. Yun, okay ka, tagal ah. Ayan o. Okay, so tanggal na siya. So gagawin mo yan, tataktak mo lang yan. Kita nyo yung dumi, napakadami. Ayan o, ayun, o diba? So ayan yung sabi ko, ayan o, wala na siyang ano, wala na siyang play. Ibig sabihin pantay na siya halos dito. O, ito medyo okay pa naman to, pero wala na rin to guys. Meron pa daw isa, yung primary. Kailangan makuha yung primary. So walang ibang gagawin kundi tingnan natin kung may lock, kasi may iba nito, may lock dito yan eh. So dito wala naman, so ang gagawin yan, ipapalot lang natin. So kailangan natin ng screw. Wait lang ako screw. Okay, quarter plus screw. So tutusok kayo, kailangan ingatan nyo na hindi masagi itong ito guys, oh. Kailangan hindi yan masagi yung kanyang silindros, yung gilid mismo ng pinakamakintab na portion na yan, kasi pag yan ang nasira, wala na, palit ka na ng buong mechanism nito. Okay, so ingatan nyo yan guys. Ayan, tusukin ko lang muna para pag ayaw, kailangan to hangin. Ayaw mag-release. So gawin natin guys, ayaw niya mag-release, tatanggalin ko na lang to. Okay, so baksin na natin tong assembly na lang diretso. Ayun. So ayan, so ito may uring yan, ayan o. Yun, so ayan, yun yung lock ng pin. Okay, so yan yung lock ng pin guys. So tatanggalin natin yan para kuha ko ng magnet para i-magnetize natin para yung pin malaglag. Okay guys, so balik tayo guys. Medyo naputol kasi inayos ko muna ito. Ayan o, nag pull out kami ng ano, makina. Sobrang dumi ng engine. Kaya yan, i-overhaul natin yan guys. Another topic, another vlog yan. Kung bakit siya nag-overheat, ituturo ko sa inyo ano nangyari. Okay, so balik tayo. So saan na ba tayo? So ito na yun guys, ang gagawin natin dito, ayan, yun yung lock nya. May iba ang lock na dito nakalagay, nakabolt yan kundi dito. So ito sa kanya, wala siyang lock pero may pin siya. So ang gagawin nyo dyan, itutulak nyo yan. Tulak. Yan. Tutulak nyo muna itong nasa loob yung tawag dyan, yung primary, para lumibre. So pag natulak na ganun, saka mo hihilain tong ano, itong pin. Ano, so kailangan may magnet ka. So ayan na, pag natanggal mo na yan siya, marirelease na yung primary, malalaglag na. Ayan o, kita nyo. So ganun siya kasimple. So pwede mo siyang hugutin. So ganun na siya kasimple guys, pagtanggal ng ano. Okay, so ayan o, yan yung lock. Dito nakalock to. Ayan, nakaganon siya. So pag inapakan mo, hanggang dyan lang siya. Pag bitawan mo, babalik siya. So ito ang papalitan natin. Ito, ayan, tsaka ito. So meron siyang mechanism. Ayan yung pinaka needle nya. Ayan, so ganyan na puro pa niyan. So meron pa dito isa. Okay, hindi siya naka spring no. Ganyan lang talaga siya forma niya no. Ganyan lang talaga. Ito ang duda ko nito eh. Ito oh. Dapat to tisa. Ala. Tanggal sulo-sulo. Dapat to tisado to eh. Para meron siyang tulak eh. Ano, nangyari wala na siyang ano eh, wala na siyang tisa eh. So hindi nangyari, hindi na siya nagpi-play ng ayos. Dapat ganun yan eh.
Yan, dapat may spring yun siya. Okay, so gagawin natin guys, papalitan natin to ng repair kit. Okay, so bili mo natin ng pyesa tapos babalik tayo para asimbulin siya ulit. So check natin to. Yan, ito plastic na to, reservoir na to niya. Okay, sige, balik tayo guys pag makabili tayo ng repair kit. Tapos okay guys, so mag-asimbolo tayo. Bili na tayo ng bagong pyesa. Ayan. So tingnan nyo mabuti guys yung pagkakatira. Ayan o. So may sabit na rin yan dyan. May sabit na rin to rito. Ayan o. Sa kabila din ganun din. Siwang na. Tapos sa kabila din. So yan ang tatandaan nyo. Okay, so asimbolo tayo guys. Kasi mahalaga, meron siyang sabit dito. Meron siyang usli. Kasi pag walang usli yan, maglo-loss compression lang yan. So hindi maganda yung apak, yung pressure doon sa loob ng brake system mo. So mahina yung pressure. Kaya kung mahina yung pressure, mahina yung tulak ng piston pin. Okay, so yun ang problema. Okay, so simulan tayo guys. So malinis na rin yung natin. Yan, nilinisan na rin natin. Mahintab na. Okay, so simulan tayo. So may tipa pala ako. Minsan pag nagkakaroon ng parang problema sa loob, yung bago na lahat repair kit, bago na, tapos same issue pa rin, itong katawag na check valve, ito ang problema. Ito yung kailangan yung palitan. So ngayon kung titingnan nyo, parang okay pa naman yung check valve, walang problema dito, wala naman siyang gas-gas o punit, so okay pa naman. Ibig sabihin, ang nangyayari dyan, mahina yung niya. So okay, nasa kalsada kasi tayo guys, kaya maingay yung natin background. Ang nangyayari, itong check valve mo, mahina na yung palo ng spring, mahina na yung tulak. Dapat ipapush niya yan para once na tawag niyan yung inapakan mo ito. Ang mangyayari pag inapakan mo yan, hindi siya mag-release. So nakalock siya dahil naka-press yung spring. Ngayon ang nangyayari dito, ito ininat ko na to para malakas yung sipa niya. Hindi talaga siya So pwede mo siyang inatin, para bumalik yung dating halimbawa hindi ka makabili ng repair kit, pwede mo siyang sistemahin. Yan tinatawag na yung customer ko na yan, Amerikano na homeboy engineering. So yun ang sabi niya. So may sipa na siya. So malakas na siya magkadiin. Okay? So yun ang mga basic pointers guys sa mga tip natin. Sige, simbolo tayo guys. So una muna is yung ito. Yan. Tapos kailangan mo basahin ng fluid para maganda yung kapit. Hindi na talaga as basang-basa talaga. So pasok na yun dito. Check natin. Okay, so minsan kasi ito sumasabit yan pag hindi maganda yung pagkaka-set up. Okay, so pasok na guys. Tusok na to. Tusukin mo yung primary. Okay, pag natusok ko na yung primary, kailangan mo siyang natusok ko na yung primary, kailangan mong i-push ito dito, para para malibre yung para malibre dito guys. Ito, para malibre yan, para mapasok mo yung pinaka-pin lock nya. Ito, so dito. So kailangan mo siyang isentro. Okay, so wait lang, sentro ko muna guys Okay, so tingnan nyo, itutulak ko yung ilalim yung yan. So ngayon ihuhulog natin ito guys. Yan. So sabit pa konti. So sentro pa natin konti guys. Wait lang. Okay, so balik tayo guys. Ipupush natin yung primary. Medyo nahirapan ako lang mag-isa Ayun. Tapos ihuhulog mo yung pin, kailangan nakatapat siya doon. Yun. Okay, ayun na. So nalaglag na. Yun, so nakalock na siya. Hirapan ako lang kasi mag-isa Yan. So okay na siya doon. So yung primary hindi na mahuhulog. Then next natin ilalagay is yung secondary. So yung secondary naman, meron siyang dito, meron siyang lock dito guys. Ayan ganyan siya tsura niyan. Secondary,
Kailangan mo siyang lagyan ng nut o screw bolt, tapos ilalak mo na siya rin bago ka magkakabit. Medyo tricky siyang konti. Ayun o, tingnan nyo yun o, nalapat na yan. So i-push mo, wait, ayan, medyo hirap. Okay. Yun, umagat din. Yan o. So isagad mo lang yung lock niya guys. Yun. Okay na yan. So okay na tayo. Tapos lagyan din ng konting oil. Lagyan ng konting oil, lagyan din ng konting grasa. Hindi lang para sureball talaga. Lalagyan ko ng grasa yan guys para pagtapak doon sa pedal medyo malambot. Maganda na yung balik ng Tapos dito din lagyan mo rin ng konti dito. Grasa din. Para maganda yung balik niya. Hindi magbawala doon kasi konti lang nilagay mo. So salpak lang natin yung secondary. Ayun o. Okay, lakas ng compression. Tapos balikin natin yung pinaka-lock. Yan. Pag maglalak kayo nito, kailangan may tulak. Ilalak ko muna guys, balik ako muna konti pag nalak na. Okay, so tutulak nyo yan guys. Tulak, tapos yung ring, wait. Okay, so yung ring guys, yan, iipit mo lang yan siya. Ayun, diba? So mahirap siya gawin, basta mag-isa ka lang, lalo na naka-camera pa, medyo hirap siya gawin. So okay na siya, tapos set up na natin. Balik na natin yung mga takip. Ayan, ito yung primary, ito naman yung secondary. So balik natin guys. Ayan, tapos balik natin yung bolt. Okay, so ayan na guys, ito na yung primary, ito yung secondary. So nakabit na natin, so okay na siya. So balik natin doon sa kabit natin, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Tara, let's go. Okay guys, so ayun na, kinabit na natin. So na-install na siya, hindi pa natin nahigpitan yung mga tawag yan, yung kanyang mga hoses, yung brake, fuel line. Okay, so ganun din, babalik din natin dito. So ang ating tirador, Brad, shout out Brad. Ayan, ang ating bida mechanic. Okay, sa kabila ano nakalagay sa likod, Car Screen Auto Repair Shop. So shout out sa ating mga follower. At sa kabila is yung Hado, tatak Hado guys. So balik tayo mamaya konti pag nakakabit na natin yung buong system, tapos bleeding na rin kami para malaman natin kung anong kalalabasan. Okay, okay guys, so magbe-bleeding na tayo guys. Ayan, pinandar ko na yung unit, makikita nyo naman. So bleeding tayo, bomba, tapos bleed. Ayan, so magbomba kayo, kailangan diin talaga. Tapos mas maganda kung naka-under yung makina para sure ball talaga yung tira nyo. Okay, so may isang tao sa ilalim, may isang tao sa taas, tapos nagbomba ka rito. So vlog tayo may konti pag matapos natin mag-bomba. Okay, mag-bleeding, tapos tingnan natin kung ano mangyayari sa kalalabasan. Yun, medyo okay na siya, may laman na yung ilalim. So vlog tayo may konti guys pag natapos tayo. Lambot to. Bleeding yan, bleeding. So malambot siya sa una sapagkat vacuum siya. So kailangan mo bombahan para yung vacuum pag tumigas na, mayroong mag-unscrew doon sa ilalim, tapos yun, di ba? So pondo, stop, tapos bomba uli. Narinig yung sabi niya, bomba. So yan ang pag-bleeding sa ilalim. Yan ang mga basic pointers guys. Hanggang matanggal yung lahat ng hangin doon sa loob ng kanyang system, ng kanyang brake system. Okay, yan. Tapos habang nagbobomba kayo, kailangan maglalagay kayo ng fluid doon sa reservoir, kasi baka mag-empty ako, babalik naman kayo sa uno, magkaka-bubbles na naman yung buong brake line. Okay, so ang gawin natin, yan,
I-lock niya sa lalim tapos punta sa reservoir. Kung magsabi siya bomba, kasi binakalock na sa lalim. So saka tayo punta sa reservoir. Tara. Wait lang, maglalagay ako ng ano Brad, fluid. Okay na? Kusog na tayo. Lakas na. So okay na daw siya guys. So ang gawin natin, final test na natin. Yun. So pag nag-bleeding kayo, kailangan ano to, laging may laman to kasi kung hindi mo malagyan ng laman, babalik-balik yung trabaho nyo dahil maghahangin na naman yung loob. So kailangan lagi siyang may laman, okay? So check na natin guys kung ano yung final test natin. So tara. Tingnan natin yung trabaho natin. Okay na ba? So bomba po na tayo para magano siya, magkaroon siya ng laman kasi nag-vacuum yan. Yun. Ngayon, bitawan natin. Kasi nakaraan pag bitawan mo, mga ilang seconds, mamaya lalambot na naman siya. Ito. So okay na siya. Okay, so sige, check natin guys. Yan na guys, takpan na natin. So bitawan natin takpan, okay na. So check mo natin ilalim. Lumig ng aircon, no? Tulo-tulo siya. So okay na yun. Bleeding na rin yun. Tapos sa kabila, ganun din. Yun, bleeding na sa kabila at saka doon din. So test drive na natin. Kahit dito lang tayo sa shop pag test drive. Okay, so i-down na natin to guys. O yan na guys, na-bleeding na natin ang lahat ng mechanism. Ayan, naubos natin yung isang litro. Tinapon na natin ng fluid. So meron na rin fluid yan. Ipa-final test natin, nag-bleeding na rin tayo dito. Yan, kita nyo basa-basa pa. Okay, so tara, final test natin para malaman din kung ano yung main cause ng problema. Okay, so ayan, kita nyo naman guys, matigas na. Ayan o, tigas. So start natin. Okay. So ngayon, reverse tayo. Hawak brake. Okay, oh, kita nyo naman oh. Ayan. So ibig sabihin okay rin tira natin. Okay, so abante. Drive. Brake. Okay. Brake. Okay, so okay, yun lang. At least nakuha na natin yung basic pointers. So ganoon lang mga walang sawang subaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat, sa ating mga mekaniko, sa mga banggitan mekaniko, sa mga kapwa ko mga mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng ating mga manlalakbay sa ating YouTube channel. So shout out sa ating mechanic, Brad. Shout out sa Si Brad Ping. Okay, so yun lang guys. Please subscribe to my YouTube channel, comment, and then share my video. And then bilang bye bye and God bless. See you.